Okay, so sa pagpapatuloy ng ating aralin, ang review session para sa ating Project SOAR o ang series of online academic reviews in mathematics, mag-proceed tayo sa isang mathematics subject naman sa senior high school kung saan ang magiging review teacher natin ay walang iba kundi si Sir Audric D. Siya ay teacher 2 ng mataas na paaralang Neptali A. Gonzales at siya ang magtatalaki sa atin ng review lesson para sa week 1 ng Basic Calculus gamit uli ang CLADE learning material. So Sir Audrey, it's your turn na po. Good luck sa inyo and enjoy teaching. Magandang araw po sa inyong lahat. So, nandito ako muli para i-discuss ang basic calculus. Okay, so ang topic na ngayon ay limits of exponential, logarithmic, and trigonometric functions. Okay, so before we start finding the limit of each of the functions, we're going to state the objectives first. At the end of the learning episode, you are expected to compute the limits of exponential, logarithmic, and trigonometric functions using table of values. Then you're going to illustrate limits involving the expressions sine t over t, 1 minus cosine t over t, and e to the t minus 1 over t, and using the table of values. Okay, so ito yung mga objectives natin. So, before everything, what we're going to do is we're going to evaluate the exponential function first. So, this is an example of an exponential function which is e to the x. So, we're going to find the limit where x approaches 0 and the function is e to the x. So, what are we going to do here is we're going to press equal, then we're going to type exp, then we're going to press type -1. Okay, then we're going to do the same thing. This time our number is -0.5. Then this one naman, ang exp natin, yung exp natin kasi, yun yung e natin sa Microsoft Excel. Okay, so i-press na natin, -0.1, then equals exp, uulit-ulitin natin to, so on and so forth ito. So parang nag-evaluate lang tayo ng function. Parang nagsa-substitute lang natin ang bawat value ng x sa x na yan. Okay, so ang gagawin natin, so ito pa yung table na natin. Okay, para mas mabilis, okay, so what are we going to type is exp, then we're going to click this. Tapos, we're going to click this, tapos hahanapin natin yung pinaka maliit na square na nasa lower right corner, tapos may plus sign, may plus natin as cursor, tapos i-drag na natin hanggat umabot tayo dito. So, it means to say na pareho lang sila. So, if you want to look for each of the evaluated limits using the values of x which are greater than 0. Okay, so ang gagawin natin exp, then we're going to click this. Tapos lolocate na natin to sa maliit na square wherein the plus sign is the cursor, then idadrag na natin to. Okay, so napapansin natin, if the limit has a value of x which x has lower values than 0 pero mas palapit siya sa 0 from -1 hanggat -0.0001. Okay, pag ni-round off siya dito, magiging 1 siya, yun si 0.9999. Okay, tapos, ang gagawin natin is, dito naman po, okay, yung x na yon ay kapag mas mataas siya sa 0 na palapit po siya sa 0, pero mas mataas siya sa 0, yung nag-approach siya closer to 0,
Okay, it needs to say 1.0001 siya. Pag ni-round off siya, 1 siya. So, pag round off po yung dalawang value na pinakamalapit sa 0, magiging 1 po ang sagot. So, we're going to evaluate the logarithmic function. Okay, so yung logarithmic function natin is log of x. So, we're going to evaluate limit where x approaches to 1. Tapos yung f of x natin ay log x. So ang gagawin natin is we're going to do the same thing. However, we're going to type the log function. Then we're going to click this number, also known as the value of x. Then the base is 10 dahil wala ang base nakasulat dito. Okay, so ang gagawin natin, we're going to do the same thing. Okay, so ganun din dito. We're going to do the same routine as always. Tapos, what we're going to do is, we're going to drag this until we reach this. Okay, pag ni-round off to si dalawa, magiging 0 po siya. So, ito po yung mga values of x natin na mas mababa po siya sa 1. Pero, as we go further, palapit siya sa 1. Tapos, dito naman, mas mataas siya sa values ng 1. Pero pag bumababa siya, mas palapit siya sa 1. Okay. So, pag ni-round off sila sa dalawa, magiging 0 po ang sagot natin. Okay. Tapos, dito naman po, si sin x ay si trigonometric function. Okay. So, ang gagawin po natin is, we're going to do the same thing, pero yung sin natin, yung number natin, i-click na natin siya dito. So, bali parang nagsa-substitute lang tayo ng functions. So, gagawin na natin to ng same thing, the same routine, until we reach this. Tapos, ganun din ang gagawin natin. We're going to click this. Tapos, what we're going to do is we're going to drag this until we reach this. So, pag ni-round off po silang dalawa, magiging 0 po siya. Okay? So, sa first table na to, ito yung mga values na mas mababa siya sa 0, pero tuwing tumataas siya, palapit siya sa 0. Tapos dito naman yung 0 raised to the power of positive sign, mas mataas siya sa values ng 0. Pero pag nag-approach siya ng 0, pababa siya ng pababa hanggat lalapit siya sa 0 hanggat maging 0 siya. Okay, pag dyan na ang ibibase na natin to yung dalawang pinakamalapit na value of x sa 0 na to. Okay, so this time, transcendental ang function natin. Okay, so ang gagawin natin is, we're going to do the same thing. Parang nagsasubstitute lang tayo. Okay, so, yun sa transcendental na function na to, yung sin x over x na to, ang gagawin natin is we're going to type parenthesis, tapos sign, tapos we're going to click this number. Tapos, divided by this number. Ito po yung magiging sagot natin. Tapos, ang gagawin natin is, we're going to touch this small square, tapos idadrag na natin together hanggat maabot na ito sa dulo. So, napapansin nyo yung mga values na mas mababa siya sa 0. Pag tumataas siya, palapit siya sa 0. So, ganun din dito. So, equals, we're going to do the same thing. Sign, tapos we're going to click 1. Tapos we're going to type this slash kasi divided by. Okay. Then we're going to do the same pattern po. Okay, so ito yung dalawang values po na pinaka malapit sa 0, yung negative 0.0001 at saka 0.0001. Okay, pag in-evaluate nito sa function na to,
magiging 0.99999 siya. Pag ni-round off po siya, magiging 1 na siya. Magiging 1 pareho. Tapos dito naman, okay, so type ko na dito ang sagot nito. Okay, so what are we going to do here is we're going to do the same thing. Okay. 1 minus cosine, tapos we're going to type this. Tapos, we're going to divide, tapos we're going to type this number kasi yung number na to yung denominator. So, sige. Ito na po yung magiging sagot natin. Pag tinouch na natin tong green na screen na ito, na green na square na ito, i-drag na natin siya together. Okay. So, ito yung ikakalabas. Yung 5e, 5e to negative 0.5 siya. Ibig sabihin po, ang magiging sagot nito ay negative 0.00005 siya. Tapos, ang gagawin natin dito is we're going to do the same thing. So, type na natin. Okay. So, what are we going to do here is we're going to do the same thing. 1 minus cosine. Tapos, we're going to type this here. Then, we're going to click this. And we're going to drag everything here. Okay, so, ang magiging sagot nito ay, okay, kahit kahit magkaiba sila ng sign, pero pag ni-round off po sila, magiging 0 po sila. So, yung dalawang values na po yun yung pinakamalapit po sa 0. Okay, so, ang gagawin natin dito po sa number 6 po, si e to the x minus 1 over x. So, first of all, what are we going to do is we're going to type the parentheses para i-group si e to the x minus 1. Okay, so exp, tapos we're going to type this number. Then, what are we going to do is we're going to write it minus 1. Tapos, ang gagawin natin, ipipress na natin yung slash. Then, we're going to click this here. So, this is how we evaluate functions using the Excel. Basta may given value of x ka, hindi ka mahihirapan dito. Basta gawa ka ng table of values ng ganito para maging organized at maging systematic kung paano ka mag-evaluate ng limits or function. Okay, so ang gagawin natin is we're going to touch this small square, then may plus na cursor. So, ang gagawin natin po is we're going to evaluate this. Tapos, ganun din ang gagawin natin dito. exp kasi e to the x siya. Tapos, yung x na to, yun yung exponent, yung value of x na yun yung exponent. Tapos yung e na yung base, yun yung exp. Tapos i-minus 1 natin siya. Tapos i-click na natin siya dito. Okay, so i-drag down na natin siya. Okay, so yung values of x na yun yung pinakamalapit sa 0. Okay, so pag ni-round off po sila, magiging 1 yung sagot natin. Okay. So, ang gagawin dito is, i-observe kapag yung mga values na yun ay lower than 0 siya. Pero pag tumataas siya, magiging closer siya sa 0. Ito yung magiging sagot na natin, yung pinakamalapit sa 0 natin. Tapos yung values yung pinakamataas from the higher value than 0. Pag bumaba siya, lalapit siya sa 0. Kagaya ng 0.0001.
ito yung magiging sagot natin. Pag round off sila, magiging 1 siya. Okay, so now we're going to do the examples. We're going to do the following examples. So here. So, ang gagawin natin dito is i-evaluate na natin. So, ang gagawin natin is 4 since hindi na si E ang base natin, C4, tapos ipipress na natin yung hat, tapos ipiklik na natin siya dito. So, 4 siya. Pero much better kung gagawin natin power. Tapos yung number natin ay si 4 dito, tapos ito. So, magiging 4 siya. Tapos, pag screen on na natin, magiging 8 siya. Tapos, and so on and so forth. Ito ang mangyayari. So, ito yung magiging sagot. Yun sa pinakamalapit sa 2. Ganun din dito. Power. Tapos, we're going to click this number. Tapos, yung power, we're going to press the number 4. Then, yung power natin is here. Yung power is the exponent. Okay, so, we're going to touch the green square. Then, we're going to have it as a cursor yung plus sign. Pag dinag po siya, ito yung kakalabas natin. Pag ni-round off kasi silang pareho, magiging 16 sila. Kasi yung 1.999 at saka yung 2.001 as values of x, yun yung mas malapit sa 2. Pag ginamit na natin yung values na pinakamalapit sa 2, ito yung magiging outcome na natin, yung pinakamalapit sa 16 na to. So therefore, if we evaluate this will be 16. Tapos ganun din dito. Okay, so meron tayo dito. Okay, so ang gagawin natin dito is cosine. Tapos, we're going to click this number. Then we're going to type it with 1. Then what are we going to do is we're going to drag it. Then we're going to do the same thing as cosine, then number plus 1. Then what are we going to do here is we're going to drag it all along until we reach here. Kapag ni-round off po silang dalawa, yung using the values of x na pinakamalapit sa 0, whether higher or lower, magiging 2 siya. So, ibig sabihin po, pag in-evaluate kasi using 0, yung cosine x plus 1, where x is 0, kapag zinero mo si cosine, magiging 1 siya. Pag inas mo siya sa 1, magiging 2 siya. So, okay, sabihin natin dito, cosine, tapos 0, tapos plus 1. So, magiging 2 siya. Pag yung x mo ay 0. Tapos dito naman, kapag yung 2 mo ay x, magiging 16 siya. Pag in-evaluate mo siya. Tapos dito naman po, last but not the least, this is the logarithmic function. So, yung base mo ay 3, so we're going to type log. Tapos, yung number mo ay x. Tapos, yung base natin ay 3. Ito yung magiging ikakalabas niya. Tapos, pag dinag mo siya all away from top to bottom, magiging 1.999 siya. Ito yung pinakamalapit sa 9. Pag ni-round off po siya, magiging 2 siya. Tapos, dito naman po, you do the same thing. Idadag na natin together. Okay, so pag ni-round off po to, wherein the value of x is closest to 9, since tong table na to, yung 9.001 sa right table, pinaka-closest sa 9, pag sinubstitute na natin dito, it will be 2 kapag in-evaluate siya. So, kapag ni-round off silang dalawa, magiging 2 siya. So, pag pinas na natin tong 9 na to, so 2 ang ikakalabas nito. So, if we evaluate the value of x using 9 here, this will be 2 kasi yung exponent niya ay 2 talaga, tapos yung 3 ay base. Okay, so do not forget to subscribe the NTM channel. I hope you learn from this video, and I hope that you will also learn from doing Excel by evaluating the function. So have a great day, happy learning, stay safe, and God bless. Thank you po.